Shoutout nga pala sa mga bagong naliligaw dito sa YouTube channel natin. Ako nga pala si Sai TV. Gumagawa ako ng mga contents tungkol dito sa ating mga printing business at lalong-lalo na kung ikaw ay baguhan sa printing business, kailangan mo talagang mag-research. Panoorin mo yung mga videos ko dyan at talagang makakatulong dyan. Salamat mga tropa sa mga matagal nang nanonood sa akin dito, lalong-lalo na sa mga nakakakwentuhan ko dyan or mga nagko-comment dito sa ating YouTube channel. Dahil nga sa inyo rin nanggagaling yung mga konsepto ng mga videos natin, sa inyo ko rin kinukuha kung ano yung in-next content natin. Ngayon, shoutout sa'yo, Miduranda. Nag-comment siya dito sa atin. Sabi niya, Epson 121 yung kanyang printer and 1 year pa lang daw sa kanya, sira na daw ang printer head. Hindi pa daw siya nakakapagpalit, original ink lang yung ginagamit niya base dito sa kanyang comment sa pagkaka-interpret ko. And sabi niya, hindi naman daw madalas nagagamit at pag-print lang ng documents, bigla na lang daw nag-blank page nung nag-print siya. And pina-check niya na din siguro sa mga technician yung kanyang printer at sabi daw sa kanya, printer head na daw ang sira. Eto mga tropa, hindi lang ito yung video na unang-una kong gagawin. Eto paulit-ulit ko na tong kino-content mga tropa. Sa pagbili or paggamit ng mga printer, siguraduhin nyo na lagi din ninyong ginagamit mapa original or mapa alternative ink gaya ng sublimation, ng pigment. Kasi mga tropa, yung mga ink na yan, once na matuyo yan sa mga printer head ninyo, ay talagang magbabara at wala nang maipiprint yung inyong mga printer head. Talagang blanco-blanco or minsan kulang-kulang yung mga kulay. Eto mga tropa, sa mga makakapanood na itong mga videos ko na mga technician, talagang bilib na bilib ako sa mga technician na talagang kayang sikmurain yung mga ganitong bagay, no? Yung sinasabi nila, sira na daw yung printer head mo, magpalit ka na, tapos sisingilin ka ng pagkalaki-laki. Eto mga tropa, nagkaroon ako ng Epson 121 na binigay sa akin nung brother ko na attorney. Eto isipin nyo, attorney na yung brother ko na yon, tapos sinubukan pa siyang utuin nung technician na kung saan man yon. Shoutout sa technician sa Santa Cruz, Laguna, kung sino ka man pinag-checkan ng printer na itong brother ko na yon. Sabi sa kanya nung technician dun sa brother ko, kasi nga nagpa-repair siya ng printer, sira na daw yung printer head and 4,000 yung sinisingil sa kanya. Mga tropa, Epson 121 lang yung printer nung brother ko na attorney na pang print lang niya ng mga documents. Di sana bumili na lang ng bago yung brother ko na yon. Kaya ang ginawa ng brother ko na yon, binigay na lang niya sa akin yung printer. Kaya nagkaroon din ako ng Epson 121 before. At sa mga nakakapanood na matagal na dito sa channel natin, nakita niyo yun na ni-repair ko. 1 taon na rin yung printer na yon mga tropa na hindi ginagamit as in. Pero naayos ko pa at naibenta ko pa din sa saktuhang presyo lang. 3.5 ko lang din siya nabenta. Pero goods, napakababa pa lang ng print. Almost 50 page pa lang yung napiprint. Kaya bilib na bilib ako sa mga technician na kaya nilang sikmurain yung mga ganitong bagay. Eto, sana mapanood mo to, Miduranda. Yung printer na yan, kung konti pa lang yung napiprint mo or bagong-bago pa yan or halos bago pa yan, at sa mga ibang makakapanood ng video na to, i-DIY nyo na lang, i-repair nyo na lang, napakadali lang naman yan i-repair. Meron akong mga tutorial dito sa mga videos ko dyan and ilalagay ko yung link. Eto, no, makikita nyo dito ang title ng mga videos ko. Eto yung unang-una na napaka-importante, missing or dull color. Ibig sabihin na ito, yung ibang kulay ay meron, yung ibang kulay ay wala, or minsan ay yung tipong maputla yung print. Kapag ka pinanood nyo tong video na to, kahit papano magkakaroon kayo ng idea. Kahit anong mga printer ni Epson, napakadali lang niyang busisiin, lalong-lalo na yung Epson 121, Epson 3210, Epson 5290. Konti lang yung tornilyo niyan mga tropa, 2 o 3 lang yan, natatanggalin mo tapos iaangat mo na, napakadali lang. Kaya kung papasukin mo talaga etong printing business na to, tapos wala kang idea sa pagbubuting-ting na yung tipong hindi ka marunong gumamit ng screwdriver, hindi ka marunong magpihit nun, wag mo nang balakin mga tropa na mag-business ng ganito. Talagang uutuin ka lang ng mga technician ng mga ganyan. Isipin nyo yung brother ko, nagpa-repair siya sa technician sa Santa Cruz, Laguna, tapos sinisingil siya lang 4,000. Yung printer na yon mga tropa, 5,000 lang yon. Tapos ang gagawin lang ng mga technician, lilinisin lang nila yung printer head, bubugahan lang nila ng cleaning solution, 'di ba? Ganun lang kadali. Pero syempre, mga tropa, sabihin na natin na skills pa rin nila, 'di ba? Pero yung maging
maging pakikipagkapwa-tao na lang, no? Yung tipong singilin mo naman ng tama yung mga customer mo. Kasi yung mga technician na yan, napapansin ko dyan, alam mo yung garing-gari na maningil, talagang nababad trip talaga ako sa mga technician na mga ganyan. Yung tipong, alam mo yung sasabihin sa'yo, papalitan yung ganitong item, pero hindi naman pala papalitan. Tapos, once na sinabi mong mag-go ka, hindi naman nila talaga papalitan yun. Maglalagay lang sila ng panibagong sira talaga na printer head na ipe-present sa inyo. Sasabihin nila na ayun yung pinalitan ko, no. Kaya ako nasasabi to, mga tropa, napakadami kong mga tropa na mga ganyan yung galawan na talagang, alam mo yung kung hindi mo lang din kaibigan yung mga yon, talagang hindi mo kayang sikmurain yung mga pinagagawa nila. Syempre, karma na lang talaga yung mangyayari sa inyo. Alam ko, napapanood to ng mga iba kong tropa dyan, or even mga kung sino mang Poncio Pilato na connected sa akin. Bilib na bilib ako sa inyo na kaya nyong sikmurain yung mga ganong bagay na sisingilin nyo ng pagkalaki-laki, diba? Yung mga technician kasi na mga ganyan, alam mo yung parang piyesta na once na merong tanga-tanga or bobo or utu-utu na magpaparepair sa kanila na walang alam, ayan yung mga gustong-gusto nila eh. Kaya mga tropa, kung papasukin mo tong printing business, alamin mo yung basic, mga tropa, hindi yung pahype ka lang ng pahype, yung tipong bibili ka lang ng produkto na yon, tapos makita mo na may mga freebies, tapos kunyari natuturuan ka. Isipin mo mga tropa, yung sikat na kung sino man Poncio Pilato dyan, ang daming nag-a-avail dyan, makikisingit ka pa, diba? Isipin mo na lang, do the math. Kung gawin mo, mag-research ka, aralin mo talaga yung mga pasikot-sikot, di hindi ka nakikisiksik dun sa kung sino man Poncio Pilato na yon. At least, natuto ka pa sa sarili mo. Libre naman yung mga videos dito, although gagamit ka nga lang ng mga internet and data, pero syempre, investment mo na lang din yan sa sarili mo, yung mga panonood. So eto, no, kahit pa paano matututo kayo mag-repair dito. Napakadaming nagme-message sa akin. Siguro ngayon meron akong 3 subscribers na nagpapatulong sa akin na nagbara daw yung kanilang mga printer. And kahit pa paano, medyo umu-okay na yung kanilang printer. Pero syempre, yung mga nagko-comment or mga nagme-message naman din sa akin sa Facebook, mag-antay-antay naman kayo sa mga reply ko. Syempre, hindi lang din naman kayo yung inaasikaso ko, 'di ba? Kung medyo syempre gusto niyo ng mabilisan na response, doon na tayo papasok sa give and take naman tayo kahit papaano, no? Hindi yung tipong take lang din kayo ng take, no? Syempre kahit papaano, give and take lang din. Konting pangkape, 'di ba? Napakalaking tulong na din sa akin no. Hindi naman ako namimilit ng syempre kasi yung mga iba sobrang mga demanding porket hindi ko sila nare-replyan, no. Napakadami yung nagko-comment or nagme-message dyan, pero sinasabi ko sa inyo, nagre-reply talaga ako. Alam yan ng mga tropa ko, or alam yan ng mga, alam mo yung matagal nang nanonood dito sa akin. Talagang tinutulungan ko talaga sila. And masaya na ako sa yung tipong makita ko na nakasubscribe din sila dito, no? Okay na sabihin mo na ayun yung give nila para sa akin, and yung mga pag-play din ng mga ads dito sa videos natin. Kasi yung one time na may nag-message sa akin, alam mo yung tipong hindi pa nga siya naka-like and hindi pa siya naka-subscribe sa akin. Tapos madaling maka-receive ng reply ko, nakaka-bad trip talaga yun eh. Pero anyway, mabalik tayo dun sa mga technician. Talagang sobrang bilib ako sa inyo. Siguro hindi na natin masyado pahabain to. Ang message ko sa'yo, bumili ka ng cleaning solution para ma-repair mo yung printer mo. Kalikutin mo yan at bumili ka ng syringe. Kahit yung mga 10cc na syringe. Yung syringe mga tropa, 10 piso lang ang isa nun. Or 15 pesos para magkaroon kayo ng hose. At yung cleaning solution naman 60 pesos lang yon, 70 pesos, mga ganyan. Mari-repair mo na yung printer mo, tapos bumili ka din ng tissue. Magkano lang din yung tissue? 30 pesos or 35 pesos. Sa paggamit naman ng tissue mga tropa, huwag kayong gagamit ng tissue na naghihimulmol sa pagre-repair ng mga printer natin. Meron akong isasuggest sa inyo na tissue na ginagamit ko na talagang hindi naghihimulmol. 35 pesos lang yon or 30 pesos, napakamura lang nun. Kailangan lagi
lagi kayong may stock nun mga tropa para sa mga pag-repair din yun ng mga printer. Yung mga binabanggit ko dito, ilalagay ko na lang sa description lahat ng link para makabili kayo doon. Eto no, panoorin nyo lang to. Eto mga videos ko na to, paano linisin ang ating printer head, no need disassemble. Kasi sa totoo lang medyo mahirap din i-disassemble yung printer head natin, lalong lalo na kung medyo zero knowledge ka talaga sa printer natin. Pero kung manonood-nood ka, magkaka-idea ka talaga, medyo lakasan mo lang din yung loob mo. Kung marami ka namang pera, edi magpauto ka na lang sa mga technician kagaya kung saan man kayo nagpapa-repair dyan, di ba? At eto nga no, paano maiiwasan masira ang mga printer head natin. Panoodin nyo din to, napakalaking tulong din neto mga tropa. At eto no, gawin mo to sa Epson printer natin, printer maintenance video. Talagang eto, ginagawa ko talaga to sa isang buwan, twice or thrice akong nagme-maintenance. At dito sa aking original ink, Epson 5290, halos sa isang buwan, kung hindi ako nagpe-print sa kanya, dalawang clean head lang ako dyan. Kasi minsan nagta-travel din ako. Ginagawa ko, pagbalik ko, 2 weeks akong wala or 1 week akong wala or worst case scenario, isang buwan. Basta original ink mga tropa, napakadali lang ayusin. Pero kung medyo isang taon na, talagang magkukonsume ka dyan ng ink. Alam mo yung tipong head clean ka ng head clean at power clean ka ng power clean. At gagamit ka dyan ng cleaning solution. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa, lalong-lalo na kung yung mga printer ninyo ay bagong-bago pa or alam mo yung tipong hindi nyo naman gamit na gamit. Hindi agad masisira yan, napakatibay ng mga yan. Nagbabara lang talaga yan, kumbaga natutuyuan lang siya ng ink doon. So once na ma-push through yung ink na nakabara doon, gamit niya yung mga cleaning solution kasi yung cleaning solution, ayan yung tumutunaw or nagpapalambot ng mga baradong ink. Kaya mga tropa, kung sinabi sa inyo ng mga technician, lalong-lalo na kung bago pa yung printer ninyo at sira na daw yung printer head ninyo, mag-isip-isip ka kung napanood mo to, inuuto ka lang nun. Sasabihin lang sa'yo nun, kunyari, for replacement na yung printer head mo. Eto, ang dami ko ng content na ganito nung nabasa ko kasi to mga tropa, medyo nang gigil talaga ako Kaya ginawan ko na lang ulit ng video para sa mga bagong makakapanood, magkaroon din ng idea. Siguro dito na natin tapusin yung vlogs natin. Kung gusto nyo mag-avail ng mga template, i-message nyo lang ako sa ating Facebook page at sinasabi ko sa inyo, nakakatulong din yan sa akin para i-maintain natin etong YouTube channel natin. Dito na natin tapusin to. Like, share, and subscribe. Comment down below kung may mga katanungan kayo. Yung mga videos na to na binanggit ko, nasa description, lahat ng link. And lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye! Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sarili